Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lito mula sa probinsya ng Quezon. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyong channel at napakarami ko na pong napakinggang kwento na talagang nakakapanindig ng balahibo sa akin. Ngayon po, gusto ko namang ibahagi ang kwento ng aking lolo at lola na nangyari noong mga dekada 70. Hindi po ito basta-basta kwento dahil ito po ang dahilan kung bakit kami, ang kanilang mga apo, ay naniniwala pa rin sa mga aswang. Noong panong iyon ng aking lolo si Tatang Ruben at ang aking lola si Nanang Elena ay mga guro sa isang malapit na bayan. Bata pa sila noon, punong-puno ng pangarap at sabik na makapagsimula ng kanilang sariling pamilya. Sa kagustuhan nilang magkaroon ng sariling tirahan at mapagkakakitaan, nagpasya silang bumili ng isang maliit na palayan sa isang liblib na lugar malayo sa sentro ng bayan. Ang palayan na yun ay hindi na masyadong pinapakinabangan kaya't mura lamang nila itong nabili. Malawak ang bukirin at sa gitna nito ay may isang lumang kubo. Sabi ng mga nakatira doon, dati raw iyong pahingahan ng mga magsasaka. Simple lamang ang kubo, gawa sa kawayan at may bubong na pawid, pero sapat na para magsilbing silungan. Tuwang-tuwa ang aking lolo at lola sa kanilang bagong pagmamayari. Sabik silang magtanim, mag-ani at mamuhay ng tahimik sa gitna ng bukid. Hindi nila alintana ang layo ng lugar dahil para sa kanila, ang mahalaga ay magkasama sila at nagsisimula ng bagong buhay. Sa unang mga araw abala sila sa paglilinis ng bukirin at paghahanda para sa pagtatanim. Inaayos din nila ang kubo. Kinumpunin nila ang mga sirang kawayan, pinalitan ng mga butas na pawid at nilinis ang loob nito. Sa gabi doon sila natutulog, nakalatag lamang sa sahig na kawayan. Isang hapon habang naglilinis sila sa loob ng kubo, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Sa isang sulok natagpuan nila ang isang batang lalaki. Nakaupo ito sa sahig, nakayuko at tila walang malay. Madumi ang kanyang damit, sira-sira at halatang matagal na siyang hindi nakakakain. Nagulat at nagalala ang aking lolo at lola. Agad nilang nilapitan ang bata at tinawag ang kanyang pangalan. Walang reaksyon. Nang hawakan nila ito, napansin nilang napakainit ng kanyang katawan. May sakit ang bata. Dali-dali nilang binuhat ang bata at dinala sa kanilang bahay sa bayan. Pinagamot nila ito sa doktor. Binigyan ng gamot at inalagaan ng mabuti. Ilang araw din ang lumipas bago nagkamalay ang bata. Mahina pa siya noon at hindi pa makapagsalita ng maayos. Unti-unti gumanda ang pakaramdam ng bata. Nakakain na siya, nakakagalaw at nakakapagsalita na rin. Isang araw tinanong siya ng aking lolo at lola kung ano ang kanyang pangalan at kung bakit siya naroon sa kubo. Doon na ikunento ng bata ang kanyang pinagdaanan. Ang pangalan niya raw ay Pedro. Nakatira siya sa isang malayo ring baryo kasama ang kanyang ina. Ikunento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang mga lugar na pinagtataguan nila at ang mga kakaibang nilalang na nakita niya. Dito na nagsimulang magbago ang pananaw nila lolo at lola. Ikunento ni Pedro na dinukot daw ang kanyang ina ng isang pamilya ng mga aswang. Ang pamilyang ito raw ay gumagamit ng itim na mahika para magpalakas at magpanatili ang kanilang kabataan. Ang ginagawa raw nila ay naghahanap sila ng mga babaeng tao na kanilang papabuntisin sa pamamagitan ng isang kasabot nilang lalaking tao rin. Kapag nabuntis na ang babae, iaalay ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang nito sa matatanda sa pamilya para lumakas pa rin ang mga ito. Ganon daw ang nangyari sa ina ni Pedro. Si Pedro daw ang unang anak ng kanyang ina, kaya itinago siya nito at hindi ibinigay sa mga aswang. Taon-taon daw ay may mga babaeng dinadala sa kanilang lugar at ginagawa ang ritual na yon, kaya daw kailangang itago si Pedro. Nang lumaki na si Pedro, pinatakas siya ng kanyang ina para hindi na siya mapahamak. Isang araw nagbago ang lahat. Sinabi ng kanyang ina na kailangan na niyang tumakas.
Binigyan siya ng pagkain at tubig at sinabihan na huwag tumigil sa pagtakbo hanggang hindi niya nararating ang kubo sa gitna ng bukid. Tumakbo siya ng tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sinunod niya ang utos ng kanyang ina. Nang marating niya ang kubo, pagod na pagod siya at gutom. Doon na siya nawala ng malay. Napaiyak ang aking lolo at lola sa kwento ni Pedro. Hindi nila akalain na may ganitong uri ng kalupitan na nangyayari sa ating mundo. Galit sila, nalulungkot at natatakot. Pero higit sa lahat, gusto nilang tulungan si Pedro. Kinupkup nila si Pedro. Itinuring nila itong parang tunay na anak. Pinag-aral nila at binigyan ng pagmamahal. Tinuruan nila itong magtanim, mag-alaga ng hayop at maging mabuting tao. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Pedro na isang mabait at responsableng binata. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinagdaanan. Hindi niya kailanman nakalimutan ang mga aswang na sumira sa kanyang buhay. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon, nagpasya siyang magigante. Sinanay niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Nag-aral ng mga ritual laban sa aswang at naghanda para sa isang madugong laban. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari kay Pedro pagkatapos nun. Ang alam ko lang, isang gabi umalis siya at hindi na bumalik. Sabi ng aking lolo at lola, nagpaalam daw si Pedro sa kanila at sinabing kailangan niyang harapin ang mga bumabagabag sa kanya. Hindi na namin siya nakita pang muli, pero naniniwala ako na nasaan man siya ngayon, ginagawa niya ang lahat para protektahan ang mga inosenteng tao mula sa mga aswang. Simula noon, hindi na nagtagpo ang landas sila Pedro at ng aking mga lolo't lola. Ngunit alam ko na hindi siya nakalimot sa kanila. Dahil bago umalis si Pedro ay binili na niya ako na mag-ingat palagi at pag-aralan ko ang mga bagay na itinuro niya sa aking lola. Ang kwento ni Pedro ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit naniniwala pa rin kami sa mga aswang. Marami pa kaming ibang karanasan na nagpapatunay na totoong nabubuhay talaga sila. Kaya naman sa tuwing dumarating ang gabi, lagi kaming nag-iingat noon. Sinisigurado naming nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Naglalagay din kami ng mga nakasanayang pangontra tulad ng bawang at asin sa aming mga bintana. Nagdadasal din kami bago matulog. Ito po ang kwento ng aking lolo't lola at ang kwento ni Pedro. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana po ay magsilbi itong babala sa lahat. Huwag po sana tayong magpabaya kahit hindi pa rin tayo naniniwala sa mga aswang. Mag-ingat po kayo palagi dahil ang mga aswang, di po sila biro. Sila po ay totoo. Maraming salamat po at lubos na gumagalang dito.